Anong sabi mo? Bastos kang bata ka! Tatay mo yung tinuturo mo! Wala kang respeto! Respeto? Paano ko re-respetuhin yung kriminal na tulad niyan? Sana nga di na nga umalis yan sa kulungan eh. Kasi wala yung ibang dinala dito kundi kahihiyan. Kinakahiya ako na may tatay akong ex-convict. Nakakahiya! Nakakadiri! Anak! Anak! Namiss kita! Sino ka? Di mo ba ako kilala? Ako to, yung tatay mo. Ma? Anak? Sino yan? Mahal! Mahal, Mahal, nandito ka na! Pero paano? mahal, nakalaya na ako. Nabigyan ako ng parol. Anak na natin to. Ganun ba? Ako sobrang maraming salamat naman sa Diyos kung ganun. Anak, tatay mo, bakit hindi mo malang ba siya yayakapin? Nakalaya na siya. Mahal, hayaan mo na yun. Baka nagulat lang. Pero sigurado naman ako na masaya yun kasi nandito ka na. Halika, kumain ka muna at magpahinga. Oh, anak. Nandito ka na pala. Parang inumaga ka yata. Bakit? Anong pakialam mo? Anak. Ama mo ko. Ama? Ha? Wala akong ama na ex-convict. Anong sabi mo? Ang sabi ko, wala akong ama na galing sa kulungan. Hindi ka nga sumabaybay sa paglaki ko eh. Kung makaasta ka naman, kala mo naman may ambag ka sa buhay ko. Victoria, bakit ganyan ka sumagot sa tatay mo? Eh bakit hindi mo tanongin yan, ma? Masyadong nangingialam sa buhay ko. Bago niya sabihing ama ko siya, sana tinatanong niya muna yung sarili niya kung nagpakaama ba siya. Makalis na nga dito. Kakainis. Ayos lang yung mahal. Intindihan ko yung anak natin. Hindi mahal. Hindi tama yun. Mahal, wala kasi siyang alam kaya ganun. Hayaan mo na. Kakausapin ko siya. Ako na bahala. Anak, pwede mo ba akong tulungan dito sa mga pinamili ko? Anak! Ano ba? Bingin ka ba? Hindi mo man lang ba ako tutulungan dito sa mga pinamili ko? Bakit ka pahingi ng tulong sa akin? Bakit hindi ka humingi ng tulong dyan? Na may silbi naman yan sa bahay. Anong sabi mo? Bastos kang bata ka! Tatay mo yung tinuturo mo! Wala kang respeto! Respeto? Paano ko re-respetuhin yung kriminal na tulad niyan? Sana nga di na nga umalis yan sa kulungan eh. Kasi wala yung ibang dinala dito kundi kahihiyan. Kinakahiya ako na may tatay akong ex-convict. Nakakahiya! Nakakadiri! Talaga, ma? Sasaktan mo ako dahil sa walang kwentang lalaki na yan? Bakit mo pa pinagtatanggol yan? Eh wala naman yung silbi sa pamilyang to! Wala siyang kwentang ama! Wala siyang ibang gawin dito kundi dagdag gastusan at pabigat lang! Hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo! Hindi mo alam! Eh di ba alam mo? Sige. Nakulungan tatay mo dahil na-frame up siya. Napakaayos magtrabaho ng tatay mo. Hanggang sa ma-promote siya. Pero nasira yung buhay niya dahil sa mga taong mga inggit sa kanya.
Pinaniwalang ninakaw niya yung milyon-milyon sa kumpanya. Dahil wala tayong pera, hindi natin nakamit ang hustisya. Dahil ang hustisya ay para lamang sa mga mayayaman. Pero kahit ganun man yung nangyari, imbis na mawalan siya ng pag-asa at pabayaan yung mga obligasyon natin, nagtrabaho siya doon. Nagtrabaho sa loob ng kulungan ng tatay mo para lang mabigay niya sa atin lahat ng mga pangangailangan natin dito. Lahat ng masasarap na kinakain mo, mga damit mo noon, dahil yun sa pinaghirapan ng tatay mo. Kaya, hindi mo alam yung sinasabi mo na wala siyang silbi. Dahil kahit na nahihirapan siya sa loob, tiniis niya lahat yun para sa atin, para mabigyan tayo ng magandang buhay dito sa labas. Hindi ko po alam. Hindi ka nagtatanong. Talagang hindi mo alam. Dahil ayaw ni Papa mo na ipaalam sa'yo para hindi ka mag-alala sa kanya. Tayo ang rason kung bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon. Lahat ng ginagawa niya sa loob, pinagbutihan niya yon hanggang sa ito. Nakalabas na siya. Tapos ito lang ang igaganti mo? Kung ganun, ikaw ang dapat mahiya. Dahil ikaw ang walang kwentang anak. Mahal, tama na. Anak, hindi ko naman pinili yun eh. Kung may pagkakataon at magsimula ngayon, gagawin ko yun para sa'yo. Anak, ang totoo niyan, hindi naman talaga kita iniwan eh. Hindi ko nga alam kung paano ako nagiging ama sa'yo. Noong mga panahon na wala ka sa tabi ko. Pero anak, maniwala ka sa akin ha. Hindi ka nawala sa isip ni tatay. Mahal na mahal kita. Ay, sorry po. Nagsisisihan ko po lahat ng masasamang sinabi ko sa inyo. Sana patawarin niyo po ako. Anak, huwag kang mag-sorry ha. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante, sa gusto nating magbago, yung magiging mabuti kang anak, maging mabuting ama ako sa'yo. Yung magkasama tayong pamilya ulit. Ha? Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Anak, magsisimula tayo muli. Magiging masaya tayo. Magkakasama tayo ulit. Magkakaroon tayo ng panibagong pagkakataon. Susubukan natin. Babawi tayo sa isa't isa. Okay? Ito lang din ang masasabi ko bilang isang anak. Ano man ang estado ng buhay ng ating magulang, wala tayong karapatan pagsalita natin sila ng nakakasakit. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan ng ating mga magulang. Lalong-lalo na doon sa malayo ang magulang. Hindi mo alam kung anong sacrifice ang ginawa niya para lang maibigay sa'yo ang magandang buhay. Kaya napaka-shorte mo kung nasa magandang buhay ka ngayon. Yan ay dahil sa mga magulang na nagsasacrifice para maibigay sa'yo yung magandang buhay. Diba? Kahit ay kapalit ang buhay nila, kaya nilang sacrifice ang mga buhay nila para sa anak. Kaya for today's video, kung nagustuhan ng video na ito, huwag mong kalimutan i-share and follow na rin ako. Have a good day.